I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ito po yun guys, yung full interview ni Pangulong Marcos Jr. na kung saan tungkol po dito sa sinasabi niya na mananatili si Sara Duterte na sekretary ng DepEd. Tama po yun. Kasi si Pangulong Marcos Jr. hindi talaga marunong magtanggal. Ayaw niyang mapahiya ang isang tao, no? Na of course, ang pinaka the best na lang siguro dito is yung magkusa na lang si Sara Duterte na mag-resign. If ever naman mangyari yun, kusang loob niya mag-resign, at for sure yan, tatanggapin ni Pangulong Marcos Jr. No? Kailangan manggaling kay Sara Duterte, hindi kay Pangulong Marcos Jr. No? Para hindi naman mapapahiya. So, hindi lang yun mga kababayan. At syempre sinabi niya, napakalaki husband siya dahil mayroon siyang first lady na talagang tagapagtanggol niya. Natural po yun sa mga asawa, ganun talaga yun. Lalo ito siyang first lady, hindi sanay sa politika, no? Kasi Pangulong Marcos Jr. talagang sabi niya manhid na nga sa mga ganyang klaseng mga atake at sanay na sanay. Kaya sabi ko nga guys, kahit anong klaseng atake nyo kay Pangulong Marcos Jr., hindi na po tatablan yan, no? Sanay na po yan. Ay konsensya nyo na lang yung mga paninira nyo, at saka hindi kayo aawayin yan. Siyempre yung mga supporters niya talagang magre-react dyan. So dahil dyan guys, panoorin nyo ito. Hey, President, I'm here, sir. There you are. Yes. Sir, how do you feel about the sentiments of First Lady Liza Marcos over Vice President Sara Duterte? Will it affect your working relationship with the Vice President and also your reaction to suggestions that it's timely that she be replaced in the cabinet? Why? I don't see the reason behind that. But, well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin, yan, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang na mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue nito. So sir, sa meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be replaced as DepEd Secretary. She doesn't need my assurance. She knows that. She knows that. Yeah, she will be any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday, Sara. Alright? I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. And our conversation will be precisely that, to say that, I am sure you understand how she feels, because alam niyo, ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-anong personal na insulto, ay policy, lahat. Manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro, she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at maanghang sa salita.
Okay. So yun guys ha, at ito pa dahil sa pinagtatanggol ni Pangulong Marcos Jr. si Secretary Sara Duterte, ito yung mensahe niya guys tingnan nyo yung logo, okay? Message: maraming salamat Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa patuloy na pagtitiwala sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Nako, gawin yung trabaho nyo madam, focus na lang kayo sa DepEd. Alamin nyo yung mga sirang-sirang school sa bawat region. Alamin nyo yung mga bagong books. Kailangan mayroon ng mga kabataan. Gumawa kayo ng ng mga magandang magagandang paraan para lalong bumalik ang katalinuhan ng mga bata. Hindi yung puro selfie sa TikTok at puro pamulitika na lang. Ay nako, na wala kayong makukuha dyan. Hintayin mo na lang ang 2028. Huwag masyadong atat madam. Ay dadaan natin sa eleksyon, huwag sa dahas, okay? Makakaasa po kayo na ang DepEd na binubuo ng lahat ng ating mga guro at ng teaching personnel ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Dapat ganun, Hindi puro Ayan guys, ang kanyang statement, okay? Napapasalamat sa Pangulo, sa patuloy na pagtitiwala. Natural, malaki ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay Sara Duterte. Kaso lang, ito yung pamilya niya, nakiisa na rin siya doon. Wala siyang tiwala sa Pangulo. Kaya, ayan, tuloy. Hindi kayo uubra sa mga panawagan nyo para mag-aklas ang mga sandatang lakas. Hindi uubra yung mga rally nyo. Hindi uubra yung mga pulburon nyo. Hindi uubra yung mga gawa-gawa nyo, mga fake story. Hindi uubra yung mga faking dokumento. Hindi uubra yung mga video nyo na sinabi nyo boses ni Pangulong Marcos Jr. Anong akala nyo sa mga tao? Boplax? Hindi marunong mag-intindi at magbasa. Hay, nako, malabo mangyari yan. Alalahanin nyo, si Pangulong Marcos Jr. suportado ng mamayang Pilipino. Nakita nyo yung sa survey ng Octo Research, 31% suportado ang Marcos administration. Doon pa lang nganga na kayo. At siyempre sa Duterte wala na bagsak na sila. Kaya kung ako si Sara, dapat nga magiging maging masigasig sa kanyang trabaho. Huwag siyang sasali-sali sa mga rally. Sana pagsabihan niya kanyang ama, ang mga kapatid, Elipores, mga kaalyado, huwag nang mag-rally-rally. Tulungan na lang administrasyon. Yun ang pinakamaganda. Alam nyo, sa mga ginagawa ng kanyang ama, yung mga Elipores niya, yung paninira na sa social media, pinagpapakalat ng mga fake vloggers. Nako, malaking kasiraan kay Sara Duterte ito. Ewan ko na lang kung mananalo pa ito. Pero para sa akin guys, real talk tayo. Ayaw ko ng babae talaga. Para sa akin lang maging Pangulo. Ay nako, lalo na ito si Garutay, walang alam sa pamumuno, kulang na kulang, hilaw na hilaw. So, ay nako, basta ako, yan po ang nakikita ko, So, ngayon mga kababayan, kayo na pang bahalang humusga sa mga kinikilos ni Sara, dapat focus na lang sa trabaho. Trabaho lang, walang personalan. Ika nga, ganyan lang talaga kabait si Pangulong Marcos Jr. Magkusa na lang si Sara kung gusto niya mag-resign for delikadesa. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.